Ayan, sabihin nga po natin, Thanksgiving. Mukhang wala pa po yan sa dictionary po natin, no? Thanksgiving. Bago po sa tenga, mukhang hindi pa po accepted po yan. Hindi pa proper word sa atin pong English grammar. Pero palagay ko po nagkakaisa po tayo. Mukhang alam na po ninyo kung ano po ang ibig sabihin pag sinabing Thanksgiving. This is about a lifestyle of thanksgiving. Dapat po talaga lifestyle kasi yan eh. Sabihin nga po natin lifestyle. Pag lifestyle, talaga pong regular po nating ginagawa. Halimbawa po, pagtututbrush, ano po ba yung pagtututbrush? Lifestyle. Tama po ba? Baka meron kasi kayong mga kaibigan, pagka may lakad lang saka nagtututbrush, hindi po lifestyle yun. meron po ako dating mga kaibigan, pagka may retreat kami, nagbibilihan ng toothbrush, sabi ko, bakit ka bumibili ng toothbrush tuwing may retreat? Yan. Mukhang pag may mga retreat lang, saka bumibili ng toothbrush, saka nagtututbrush, okay? Pag may lakad lang. So, hindi po lifestyle yon. Pag sinabi po nating Thanksgiving, nabubuhay po tayo talaga sa pasasalamat po sa Panginoon. 1 Thessalonians 5:16 to 18. This is a familiar verse sa atin. 1 Thessalonians 5:16 to 18. Normally, yung verse 18 lang ang madalas ma-quote kapag Thanksgiving Day. Pero basahin na po natin ang buo. Sabi po, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ano po sa Tagalog yan? Magalak kayong lagi, magpatuloy sa pananalangin, laging manalangin, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa atin. So, ito pong maiksing verse po na to, in our today's text, mapapansin po ninyo, meron pong mga short imperatives, meron pong maiiksing utos. Actually, ano po siya, no? Anong verse yan? 16, 17, 18. 3 verses, pero merong ang iiksing laman. Okay? At yung maiiksing laman, puro short imperatives. Mga maiiksing utos, galing po yan kay Paul. Yan, instruction po ni Paul. Nagawin natin itong mga bagay na to. Ano po yung mga sinabi? Yung maiiksing utos po na yan. Sabi, rejoice. Magala kayo. Ano ba? Pray. Okay, manalangin. Ano pa? Give thanks. Magpasalamat. Alam po ninyo, kung iyon nga lang, sobrang iksi eh. Hinaluan na lang po siya ng adverb. Yan. Kung natatandaan pa po ninyo, kung hindi pa kayo absent, yan, hindi kayo nag-cutting, nung kayo po ay nag-aaral, meron pong adverb yan. Dinagdagan po ng adverb. Ang tawag po doon sa always, saka yung continually, yan po mga adverb po yan eh, no? So, yung iba adverb of time, merong iba adverb of manner, kung paano po natin gawin. Pag sinabi namang adverb of time, yung pong dalas, gaano kadalas dapat gawin. Okay? Hindi ko po alam kung yung always ay nakapailalim po yan sa adverb of time. So, meron pong adverb. Ano po mga idinagdag? Ginawa pong rejoice always, pray continually. Yung give thanks, dinagdagan din po in all circumstances. Ito po yan. Pag binasa po ninyo, verse 19 to 22, marami na naman pong imperatives. Ano po yung mga imperatives na kasunod? Kung may Bible po kayo, sabi, do not quench the Holy Spirit. Yan po yan. May mga nakalagay. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Panghawakan natin yung mga bagay na mabuti and reject every kind of evil. So basta evil, sabi, iwaksin ninyo ang mga bagay na masama. Yan. Yun yung mapapansin po natin. Do not quench the spirit. Sabi natin, eto na naman, may maiksi na naman siyang imperatives. So ano po ang gagawin po natin dyan? Mukhang
para siyang isang context. Okay? Parang tuloy-tuloy na utos. Pero papaano po natin i-divide po yan? Meron pong dividing line dyan kasi meron pong clause, yan. Meron pong praise na nagdi-divide po sa kanila. Yung last part po ng verse 18. Pakibalik nga po doon sa unang verse natin. Yung last part ng verse 18, ang sabi po dyan, for this is God's will for you in Christ Jesus. Naintindihan na po natin? Sabi, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So nilagyan po ng clause, nilagyan po ng another statement. Ito na po yung pinakaputol ng context. So another na usapin po yung do not quench the spirit. In some other time pwedeng pag-aralan, pero hindi po yan kasama dito po sa pinaka-context na gusto po nating i-discuss sa araw po na ito. Okay? So yung first 3 verses highlighted thanksgiving. Yung pong tatlong na una, may kinalaman po yan talaga sa pagpapasalamat sa Panginoon. Recognition po sa God. So, kasi pag titingnan lang po ninyo na ganito, pray, continually rejoice, give thanks, parang hiwa-hiwalay na topic. Para siyang magkakaibang usapin. Diba? Iba naman po talaga yung manalangin, iba naman talaga yung mag-rejoice, iba naman talaga yung magpasalamat. So, para siyang disconnected string. Ayan, hiwa-hiwalay na string. Paano mo siya aayusin? So, dito po natin siya titingnan kasi ang naglagay po ng ayos niyan yung pong praise na yon. For this is God's will for you in Christ Jesus. So, ito pong unang bahagi is about thanksgiving. Yung pong connection po niya na pinatutungkulan ay ang God, inililid po tayo sa life of thanksgiving. So pag-aralan po natin ngayon, how to lead a lifestyle of thanksgiving. How to lead a lifestyle of thanksgiving. Paano po tayo makakapamuhay na naililid talaga sa ganito pong pasasalamat sa Diyos. Meron pong ganon, mga kapatid. Meron po ba kayong kasama sa bahay na bawat araw na lang puro complain? Parang wala naman kasi tahimik naman kayo. Pero may ganon. Kung wala kayong kasama sa bahay, baka meron kayong kaopisina, baka meron kayong kapitbahay, araw-araw na lang galit sa mundo, galit sa presidente, galit sa kapitbahay, galit sa aso, yan, galit sa pusa and everything, lahat na, Pagising sa umaga, ibig sabihin, walang gratitude, walang pasasalamat. Iba kasi yung gumising ka ng umaga, nagpasalamat ka man lang, Lord, maraming salamat, kala ko hindi na ako magigising. Alam po ninyo, 2 years ago, ayan, sineselebrate ko yung anniversary ng aking muling pagkabuhay. 2 years ago, nagkaroon po ako ng maselan po na procedure sa medical procedure. Tapos, alam po ninyo, merong gabi na pag masama pakiramdam ko, sabi ko, siguro, baka hindi na ako magising bukas. Pero pag nagising ako, grateful talaga ako. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi iniisip ko, kuminsan parang ang tuloy ng tibok ng puso ko. Yung pala, nakalimutan ko lang magkape. Ayan. Alam po ninyo, yung kape, hindi nagpapatibok ng puso ko yun eh. Talagang pang kondisyon. Baliktad ang talab sa akin ng kape. Nakokondisyon po ako pag nagkakape. So, hindi lang pala ako nakapagkape. Pagising ko, okay na naman ako. Tapos magkakape ko, pagkakape ko, okay na po ako. Ayan. Ang dugo ko, mga 118/78. Grabe, batang-bata. Diba? So, yun po. Ibig sabihin lang, maging thankful ka talaga sa God. Pero marami po talaga complainers, murmurers. Marami pong pagising pa lang, puro complain na po about the weather, umuulan na naman, and everything.
Ayan. Siyempre po, parang kuminsan pag umuulan, traffic, hirap lumabas, hindi mo maisuot yung paborito mong rubber shoes. Yung mga ganun lang, parang simple, ang liit na bagay, pero hindi tayo nakakakitaan talaga ng pasasalamat po sa buhay. Kaya damay-damay na po yun. Maghapon, nainit na rin po ang ulo natin, hindi na rin po tayo kondisyon, marami na rin po tayong hinahanap, at marami na rin po tayong nakakasamaan ng loob. Marami na rin po tayong nakakaaway. So how to lead a lifestyle of thanksgiving? Papaano nga po ba tayo pangungunahan ng ganitong klase ng buhay na nabubuhay po tayo na merong pasasalamat, unang-una na sa atin pong Diyos. Ang number 1 ay thanksgiving is marked by a life of rejoicing. Thanksgiving is marked by a life of rejoicing. Ano daw? Yung buhay na nagpapasalamat, may palatandaan po yan. Dapat ang buhay po natin ay nagre-rejoice. Yan, masaya. Utos po kasi yan eh. Anong sabi ng verse? Rejoice always. Kaya po kung palasimangot po tayo, wala pong sayang ating buhay, hindi po tayo sumusunod sa kautusan. Hindi po tayo sumusunod sa utos po ng Bible. Dapat po nagre-rejoice tayo, nagiging masaya po tayo. Ang mga Kristiyano, you cannot lose your salvation. Amen po ba? Once na tinanggap po natin si Lord Jesus Christ, hindi na po bigay-bawi yun. By faith, tinanggap po natin siya as Lord and Savior, at tayo po ay eternally secured. Tayo po ay pupunta sa langit dahil po tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Pero ano po ang nawawala? If salvation cannot be lost, ano po ang nawawala sa atin? The joy of salvation. Nawawala po yung saya. Marami po kayong mapapansin, Kristiyano, pero nalulungkot. Okay lang naman po ang malungkot. Lalo na po kung kalungkutan sa kasalanan. Alam po ninyo, si David, nung magkasala po siya, si David, alam po natin, malapit sa puso ng Diyos. Isang hari na talagang sinamahan po ng Panginoon. At siya po ay pinagpala, at siya po ay nagtagumpay. Pero isang pagkakataon, nagkasala po siya ng adultery. Okay? Siya po ay naganyak kay Bathsheba. Pero nung magkasala po siya ng adultery, alam po ninyo, naging malungkot po siya. Kaya po ang kanya pong panalangin sa Psalm 51:12, restore to me the joy of my what? Salvation. Restore to me, balik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Hindi na wala yung kaligtasan, no? Talagang yung kaligtasan, nandiyan na po yan. We are eternally secured because of Jesus Christ. Pero yung saya na dulot ng salvation, nawawala po yan. Pero tingin ko po, sa akin, good for us. That is a mark of genuine repentance, a mark of genuine faith. Kapag ang isang Kristiyano nalulungkot kasi na-offend niya ang God. Hello mga kapatid. Nag-agree po ba kayo doon? Yung isang Kristiyano na nagmamature, pag nagkasala, hindi natutuwa. Kasi nga po, nag-yield po tayo, na-tempt po tayo, bumigay tayo. Minsan, sino ba hindi bumibigay ito? Humihingi tayo ng strength sa Lord. Dapat merong strength, may lakas para hindi tayo mahulog sa kasalanan. Pero may mga pagkakataon pa rin na nahuhulog tayo sa sin. Pero ang magandang reaction nga, yung kagaya nung kay David, nalungkot po siya because he offended God. Every time na magkakasala tayo, hindi lang natin na-offend yung kapwa natin. Ang na-offend natin, hindi lang natin na-offend yung wife natin, yung husband ninyo, yung mga anak ninyo dahil nagkasala kayo, o yung kaibigan, hindi lang po yun. Kundi ang unang-unang na-offend natin ay ang God. Kaya meron po siyang lungkot. Okay? Pero dapat nating malaman
Kung may lungkot po tayo, yan na po yung daan for repentance. At dapat din po nating malaman, joy is not always a feeling but a way of living. Ang joy hindi lang panghugas ng pinggan, no? Ang joy is not always a feeling but a way of living. Yan po ay paraan ng pamumuhay. Sa Bible, almost 14 times inulit po yung salitang rejoice. At dito po binanggit nga sa ating pag-aaral ngayon, yung salitang rejoice sa 1 Thessalonians 5:16. So tinuruan po ni Paul na mag-rejoice yung po mga taga-Thessalonica, pero alam po ninyo, nasa middle po sila ng severe wave of suffering, persecution that time. Parang awkward kasi baka parang malapit nyo nang itanong sa akin, ay paano pastor kung nasa problema naman talaga, magre-rejoice pa? Ayan, sasagutin ko na po kayo na si Paul, nung sinasabihan po yung mga taga-Thessalonica, nasa middle po sila ng severe persecution. Napipersecute po sila bilang mananampalataya. Kaya po, parang yung sinasabi na ito ni Paul, parang awkward na mapakinggan. Ha? Parang gano'n. Magugulat ka. Magre-rejoice kami ngayon. Pero, ang sinasabi po ni Paul, rejoice. Ang binabanggit po ni Paul is joy, not happiness. Meron po bang pagkakaiba po yon? Yung joy and happiness? Ang happiness po kasi, idinidictate po yan ng happenings. Okay, dahil may party, may Christmas party, kaya yung iba talagang kailangan may party para sumaya. Kailangan may happening para sumaya. Wala si Kuya Abe, sana naka-join si Kuya Abe. Mas masaya kapag tumama ka ng $100. Inaabangan ko po yan sa raffle natin. $100, no? Tatamaan mo sa raffle. Ako minsan kahit na 1,000 pesos lang, no? Tamaan ko pag may raffle tayo, okay na po sa akin. Ibig sabihin, base po sa circumstances po yan. Yung sinabi nating happiness. Yung emotion po natin, nakokontrol nung tempo, nung sitwasyon. Alam mo, nagtatawanan ng lahat. Diba? May pinagtatawanan tayo. Okay? Merong masayang tagpo, merong nag-play sa harap, nakakatawa talaga, nag-joke. So yung emotion po natin, yan, alam po ninyo, kontrolado nung sitwasyon. Pero ang binabanggit nga kasi ni Paul, hindi naman happiness, no? Yung pong joy ang kanya pong binabanggit. Sa totoo lang po, pagka sinabi nating happiness, ilan lang po sa sitwasyon po natin ngayon ang good and masasabi po nating happy moments. May mga pagkakataon, nag-fail tayo. May pagkakataon, wala tayong pera. Grabe, wala ka ng pera, biglang dumating pa yung bill mo. Sino yung tuwan-tuwa pagka nakita mo na yung bill ng Meralco? Grabe, yes! Parang ganon, tuwan-tuwa ka talaga. Kasi bigla mo nakita na sa gate na yung bill. Lalong hindi nakakatuwa pagka dumating disconnection notice. Ibig sabihin, ilang days na lang yan. Okay? Tapos magugulat ka, lumaki. Lalong nawala ang joy mo, pinagalitan mo na yung anak mo. Kasi ikaw gabing-gabi na internet ka pa ng internet, hindi mo na pinapatay ang monitor mo, mga ganyan, lahat na. Diba? So, yan po yung sinasabi natin, ang hirap talagang ipamuhay itong bagay na to. Pero sabi diyan rejoicing, dapat may masaya talaga tayong puso. Yang rejoicing po na yan, spontaneous yan. Spontaneous. And it should be intentional. Pinipili. It's a choice to be
to rejoice. Magka-rhyme pa na. It's a choice to rejoice. Pinipili talaga ang mag-rejoice. So nauutusan natin yung sarili natin. Parang sinasabi mo, Christine, kalma ka lang. Yan. Rejoice. So, pinipili din po yan, mga kapatid. Tingnan po natin yung Habakkuk 3:17. Pag sinabi natin it's a choice, it is a decision. Habakkuk 3:17. Sabi po niya sa verse, though the fig tree does not bud, and parang hindi ko mapangatawanan na malinaw ang mata ko. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, pakibasa nga po yung kasunod. Pakisabi nga po, yet I will rejoice in the Lord. Inulit pa eh, I will be joyful in God my Savior. Para ma-appreciate po natin ang todo at mag-sink in po sa atin, sabi po sa Tagalog, Tagalogin po natin yung translation po sa Tagalog, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala, alam po ba natin yung salitang antala? Maantala, oh. Madelay, yan. Mga Inglesero talaga kayo. Madelay, yan. Ibig sabihin maantala. Ano naman po ibig sabihin ng maanta? Alam po ninyo yung maanta? Yung parang malapit na sa pagkasira, maanta na yung tinapay, maanta na yung bibingka, yung biko, yan. Meron ba tayong biko mamaya? Yan, may amag-amag na. So, ito maantala, madelay. Kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Siya ang magliligtas sa akin. Ito pa po mga kapatid, sabi rejoice, pero hindi lang basta sinabing rejoice eh. Sabi nga po natin merong adverb. Sabi po, always. Magalak kayong lagi. This is tough actually. Pag sinabi nating always. Pero yun po talaga ang inuutos po sa salita po ng Panginoon. Kasi nga po, sabi natin, it is a choice. And Nehemiah 8:10, sabi, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ng Panginoon, ito ang aking kalakasan. Joy is the fruit of the Holy Spirit. Kaya mahirap po na malungkot po tayo kasi bunga po iyan ng banal na Espiritu. If you have the Spirit of God, dapat po masaya po talaga tayo mga kapatid. Sabi po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit. For without me, you can do nothing. And he goes on to say, mapapansin po ninyo, in verse 11, lulundag po tayo, 15:5 yung aking binasa, sabi po sa verse 11, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you and that your joy may be full. Pag connected tayo kay God, sabi, ito yung pwede nating ma-experience. Yung joy na galing po sa Kanya. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, manatili sa inyo, and that joy may be full. Hindi lamang po basta joy, kundi sabi, dapat po ito ay lubos na maranasan po natin. And the key word here is abide. Pwede po ba nating sabihin, abide?
Ano naman po sa Tagalog ang abide? Manahan. Ano po yung sabi nyo? Manahan. Ibig sabihin po, kung tayo ay mamumuhay talaga malapit sa Diyos, we are connected to God, maranasan po natin yung joy na nasa Kanya. Na pwede po nating i-practice, ipamuhay. So that is the first ingredient for a life of thanksgiving. Number 2, thanksgiving is marked by constant praying. Thanksgiving is marked by constant praying. Pag meron po tayong buhay na laging nagpapasalamat, ito po yung isang palatandaan, ang buhay din po natin ay namamarkahan ng patuloyan pong pananalangin. In-advise po ni Paul, yung pong early Christian, yung church ng Thessalonica, to pray without ceasing, non-stop, walang patid na pananalangin. Hindi po ibig sabihin na nagdadasal ka na lang palagi, nakaharap ka sa pader at nakaluhod. Hindi po yun ibig sabihin. Kundi po, we are constantly in tune with God. Nahandun po talaga yung ating awareness of the presence of God. May ginagawa man tayo na activity, nasa opisina man tayo. Okay? So meron po tayong pakikipag-ugnayan po sa atin pong Panginoon. Actually, ang panalangin, ito po yung heavenly fuel natin. Ito yung ating gasolina para tayo ay masustain, para tayo ay magpatuloy. Tama po ba, mga kapatid? Amen po ba? Tingnan po ninyo, pansinin po ninyo, yung pong mga tao na sobrang problematic, yung dagan-dagan na yung problema, anong po sinasabi nila? Sister, pag-pray mo naman ako. Bakit sila humihingi ng prayer? Parang di ko na kayang mabuhay pa. Nakarinig na po kayo ng ganyan? Panalangin niyo ako kasi parang bibigay na ako. Ibig sabihin, alam po niya that only prayer, ito po yung magsusustain, ito yung fuel niya. Ito yung panggatong niya. Ito yung kanyang gasolina para makapagpatuloy pa. To go an extra mile. Kasi parang hindi na natin kaya. Pag nahandyan na po lahat at patong-patong na dumating na lahat ng kabigatan sa buhay, we ask for prayer. And we even, tayo po mismo, tayo po, lumalapit tayo sa God sa panalangin. Humahanap pa tayo ng katuwang sa prayer para po tayo ay isustain. So kailangan po natin ang panalangin. Ito po yung nagiging dahilan para po tayo ay maging maapoy. Yan. Maging on fire tayo. Even in times of trials. Hindi tayo gumugupo, hindi tayo nanlulumo, hindi tayo nag-give up. Maapoy pa rin, nakakatindig pa rin po tayo. Kaya sabi, pray without ceasing in verse 17. At yan po ay constant attitude po talaga. Papatuloy po yan, mga kapatid. Sabi po ni Paul, Colossians 4:2, mga sulat po yan ni Apostol Pablo, Colossians 4:2, sabi, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Tingnan po ninyo, lagi magkakasama po yan. Kaya po, tama po yung atin pong context na yung prayer kasama po yan talaga sa buhay na nagpapasalamat sa Diyos. Kasi even in Colossians 4:2, sabi, devote yourselves to prayer. Italaga ninyo ang inyong sarili sa panalangin. Being watchful, maging mapagmatsyag kayo at maging mapagpasalamat kanino? Sa Diyos. So devote yourselves, always pray, never give up. Marami po tayong dapat pong ipanalangin. Tayo po ay nagpe-pray even in small things, even in big things. Ipinapanalangin po natin na ang kalooban ng Diyos ay dumating. Kaya sabi po natin, pag nagpe-pray tayo, thy kingdom come, thy will be done. Hinihingi po natin, mangyari ang kalooban ng Panginoon, mangyari po yung kanyang agenda,
Mangyari po ang restoration, mangyari po yung revival, mangyari po yung change sa atin pong community, sa atin pong bansa. Pinagpe-pray din po natin yung blessing, yung hand ng Panginoon na i-bless po ang maraming mga tao. Alam po ninyo mga kapatid, ang panalangin, hindi po yan paghingi lang na ang kamay ng Diyos ay kumilos para sa atin. Ang panalangin po ay paghingi na ang kamay ng Diyos ay mag-move towards others. Hinihingi po natin na kumilos ang kamay ng Panginoon para po sa iba. Kaya sa Psalmist, sabi po, early will I seek you. So, umaga pa lang, hinihingi na po natin ang pangunguna ng atin pong Panginoon. Magpatuloy sa pananalangin. Mag-persevere sa pananalangin. Alam po ba ninyo ibig sabihin ng perseverance? Pag sinabing perseverance o yung pagtatyaga sa panalangin, persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Ulitin ko po ang meaning ng perseverance, persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Kahit po parang may delay. May mga hinihingi po ba tayo kay Lord? Kumisa nakakadalawang prayer pa lang tayo. Umayaw na tayo kaagad. Mukhang hindi naman ibibigay ni Lord. Parang heto na, no? Ibibigay na sana ni Lord. Pero sabi natin, mukhang hindi naman. Huminto po tayo sa pananalangin. So meron pong kailangan talagang pagtiyagaan. So makita ng God yung ating determination, yung persistency, yung pong pagtitiyaga. Isa po sa napakagandang illustration po ng persistency ay yung nasa Luke 18:1-8, yung persistent widow. Noong una, dinecline po siya nung unjust judge. But eventually, dahil po sa kanyang kapupunta, kakukulit po doon sa likong hukom, to sa judge na masama. Baka hindi po natin alam yung likong hukom. Ibig sabihin, judge na hindi mabuti, okay? Masama ang ugali. Pero kapupunta po niya, ano nangyari? Pinagbigyan din po siya. So yan po yung Luke 18:1-8. At tayo po ay binigyan po ni Paul ng patuloy na desire na gawin po ito. Romans 12:12 sabi, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, hindi na po Kristiyano lang, lahat po ng mga tao, result-oriented po tayo. Gusto po natin makita kaagad. Gusto po natin nahandyan po kaagad. Masyado po tayong nagmamadali. Tapos po, bumibigay na po tayo and we are not thankful kapag hindi po natin na-experience yung mga hinihingi po natin kay Lord. Lastly, mga kapatid, number 3, thanksgiving is marked by gratefulness in all things. Parang may redundancy ho. Parang kung titingnan po natin, redundant siya. Thanksgiving tapos gratefulness. Pamumuhay ng mapagpasalamat tapos pagpapasalamat. Thanksgiving is marked by gratefulness in all things. Dito po, meron nga pong adverb. Pasasalamat. Madali pong mamuhay ng nagpapasalamat. Pag maganda ang panahon, pag dumating po yung bonus, edi wow, sabi natin, edi wow. Ano sinasabi natin? Sana oil. Kasi nga po, dumating ang bonus, nakatanggap ng 13th month, yan, naka-receive ng gift, nakabili ng magandang kotse, sino ba naman ang ayaw niyan, na yung bonus pinang-down sa kotse, sarap na nakasakay ka sa malamig na sasakyan kaysa nakikipagsiksikan po tayo.
Yung iba gusto talaga, marami pong mga babae ngayon, kahit mga babae, gusto single na motor. Kaya sumasakit ang mata ko habang nagdadrive ako, yung mga overtake ng mga motor. Mukhang yung iba hindi naman talagang sanay na sanay pa. So ito po mga kapatid, marami po tayong dinidesire, marami po tayong gusto. Okay naman po yan na nakikita po natin. So thanks living is marked by gratefulness in all things. Pero ang matindi po dyan, sabi kasi all things. So masarap magpasalamat sa mga earthly blessings. Yung visible things, nahahawakan, na-experience natin na maganda, dinidesire ng mata, ipinapanalangin po natin na makamtan. So yan po, maganda po yan mga kapatid. Ho. Pero, papaano po yung sabi po dyan? Diba? In all things, sa lahat ng bagay. Papaano magpapasalamat sa lahat ng bagay? Ang mahirap din po kasi, ang maraming mga tao, nakatingin lang sa material. If you want really to thank the Lord in everything, in all things, hindi lamang po, ang tinitingnan po natin ay yung material. Ano po ba yan? Sinyales na umupo na ako? Mga patay buhay na ganyan? Sawa na kayo? Pero iba ang pakiramdam ko sa akin. Tuloy lang. Nasa na ako? So kuminsan, yan po yung sinasabi natin, no? Yung nakikita, nagpapasalamat po tayo. Pero ilan bagay po ang hindi talaga natin, parang humanly speaking, ipagpapasalamat ko pa ito. Pero pag may mga dumadating po na mga bagay na humanly ang tingin natin parang pangit, dapat nagfo-focus tayo on the eternal things. Nasishift po yung ating attitude. Hello, mga kapatid. Biglang magsishift yung ating attitude, yung ating heart, kapag merong hindi magandang nangyari, nawalan ka ng cellphone, sino yung magte-thank you kay Lord? Yes, nawalan yung aking cellphone. Wala no? Kung iPhone 14 pa naman yan, papasalamat ka ba kay Lord? Mukhang hindi naman. Tama po ba? Amen po ba? Nawalan ka ng boyfriend. Iyon, sige, pwedeng sumigaw. Yes. Nawalan ka ng girlfriend. May mga bagay na nawawala sa atin, pero isipin mo lang, nawalan ako ng ganito, pero meron naman akong salvation. May mga bagay na hindi ako nakamtan, pero meron naman akong Diyos. Look beyond that. Ibig sabihin, yung eternal values, yung mga eternal na mga bagay na i-cherish mo talaga, dapat yun po yung ating titingnan. And then, you become grateful to God. Hello, mga kapatid. Meron po talagang bagay na titingnan mo parang pinagkaitan yata ako ng ganitong bagay. Hindi na ba tayo sasaya? On the other side ng atin pong eternal life, meron ka namang nakikita. Ito hindi nawawala. This is God's gift for me. This is my reward from the Lord. Etong bagay na ito, certain ito kasi pinangako ng Diyos. So kapag iyon po ang mga bagay na yan, ang atin pong titingnan, you can be thankful to God. Amen ba mga kapatid? Thanks living is marked by gratefulness in all things. Magpasalamat po tayo sa mga bagay. Magpasalamat po tayo sa ating lakas. Magpasalamat po tayo sa ating family. Magpasalamat po tayo sa mga blessings niya araw-araw. Magpasalamat po tayo sa mga answered prayers. Magpasalamat po tayo sa kanya pong provision. Magpasalamat po tayo sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Tapos, bigla may pagkakataon, wala kang pera, look to the things na sabi po natin ay eternal. Doon ka tumingin, and then you will be thankful again to God.
maipagpapasalamat po natin lahat-lahat ng mga bagay. Dahil yan po ay kaloob sa atin ng atin pong Panginoon. Thanks living, pamumuhay na may pagpapasalamat sa atin pong Panginoon. Tayo pong lahat mga kapatid ay tumayo. I'm sure hindi pa po talaga nadidevelop po ito sa atin. Hindi pa po ganon ang atin pong attitude. Dinadissect pa po natin ang buhay. Ito yung mga bagay na maganda, so I thank the Lord. This is something great, I praise you, God. Tapos, titingnan natin yung kabilang bagay, this is worse things. So, tayo po ay nagre-reklamo, tayo po ay nagko-complain. Pero ngayon po, sabi natin, thanks living, mamuhay po tayo, na tinitingnan po natin ang buhay in different perspective. We are eternally secured in God and we can thank the Lord in all things. Panginoon, kagaya po nung amin pong inawit, may mga bagay po, Panginoon, na hindi po namin naintindihan. Mga bagay na kulang po yung explanation, bakit po ito nangyayari po sa amin. But we come by faith, Panginoon. Lumalapit po kami na meron pong pananampalataya and we entrust to you everything, Panginoon. Knowing that you are good, knowing that you are faithful, knowing that you are in control of everything. Kasi Diyos po kayo po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kayo po, Panginoon, ang may hawak ng lahat ng sitwasyon, Panginoon. Lord, hindi lamang po namin ipinagkakatiwala, kundi humihingi po kami na sa sandali pong ito, likhaan po ninyo kami ng grateful heart. Tulungan niyo, Lord, na ang buhay po namin ay lalong maging malapit po sa inyo. Ito po yung mga marks, O God, na kami po talaga ay namumuhay na may pagtitiwala at pasasalamat. Kung kami po, Panginoon, ay laging nananalangin and we rejoice always, Panginoon. Meron pong kagalakan sa amin pong buhay, Panginoon. Lalo na po sa amin pong pagsiserve, sa amin pong paglilingkod, Panginoon. Nandun po yung saya, nandun po yung tuwa, Panginoon. Nandun po yung focus at yung passion po, Panginoon namin. Sa mga hinaharap po, Panginoon, na mga struggle ng akin pong mga kapatid, kayo po, Panginoon ng Diyos, na tutulong. Kayo po, Panginoon, na magbibigay po ng grace po ninyo para po masustain po nila lahat po ng laban po ng buhay. You will strengthen us, you will uphold us, and you will help us, O God. Salamat po ng marami. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.